Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? Sa ngayon pag-uusapan natin or sabihin natin ito yung 10 reminders ko sa mga naglalaro ng RPG. So as a gamer kasi guys, ito yung may papayo ko sa mga tulad kong F2P. No? So ito yung lagi kong iniisip sa game para hindi ako ma-distract sa mga ginagawa ko at nakapokus ako sa aking goal. So hindi naman to applicable sa lahat eh. Kung tamaan ka dito, ewan ko na lang mga boss. Pwede ka mag-comment dyan sa baba. Kung may mali ako, pwede mo hindi pakinggan kasi nga ito is based lang naman sa akin. So una-una syempre yung bot reklamador. Yan. Una sa mga paalala ko, yung maraming reklamo sa mga bot. Guys, kung bago ka pa nga lang sa game, siguro mainis ka dyan. No, pero kung ano ka na, datihan ka na, halimbawa naglaro ka ng Ragna Days, di ba may mga bot doon, nakakapag-bot ka din. So para sa akin common na siya yung mga bot sa RPG, no? So hindi na yan bago sa akin. Kaya nga hindi ko yan pinapansin mga bot eh. Tungtuwa pa nga ako dyan, halimbawa sa Nycros, para makapag-farm ka ng insignia. Ngayon, nangunti yung bot, nakakalungkot. Kasi hindi ka na talaga maka-farm ng insignia, hindi katulad dati na napakadami ng bot. Di ba? So sa akin, ginagawa kong farming yan, yung mga bot na yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kapag ikaw ay nakakakita ng bot sa mapa, ibig sabihin, sinlakas mo yung bot. Tandaan nyo guys, hindi magiging malakas yung bot eh. Nakaprogram lang yan para magpa-level. Di ba? Hindi katulad ng mga player na manual mong kinokontrol, pwede kang mag-boss hunting, pwede kang magpa-level sa high level. Yung mga bot di nagbibuild yan eh. Automatic, nakabot nga lang, di ba? Unless bumili ng mga lakas na tapos ibobot parang sagwa, di ba? So, ayun, sa mga bot reklamador, mga boss, lagi ko sinababasa yun. Ang daming bot sa game na yun eh. Kaya napakwit ako dyan. Yun, sabihin, mahina ka lang kasi nakikita mo pa yung bot sa field, real talk. No? Pag nakikita mo yung bot sa field pa, ibig sabihin, kasabayan mo lang yung bot pagdating sa pagpapalevel. Okay? So, pangalawa, cheater reklamador. Ito, isa pa to. Cheater sa game. So, kadalasan yung mga player, magbibideo pa yan. Mag-i-screenshot pa yan. Ito, cheater to. Sas magre-reklamo sa mga devs. I-spam to. I-send pa yung video ng cheater. Guys, bayaan mo yung devs dyan na umaksyon. No, alam naman nila yan eh. Kahit hindi mo videohan yan, alam nila sa system yan. No, so sa sobrang dami kasing cheater o sa sobrang daming bot, syempre hindi na masikaso yan. Kung nakapagtrabaho ka na sa mga office, 'di ba? May mga ticket yan eh. 'Di ba? Kung 'di ba yung sa trabaho dati may mga ticket. So, syempre sa sobrang daming ticket, hindi na nila naasikaso yan. May mga ticket sa mga payment, 'di ba? Sa sobrang dami, hindi na nila naasikaso talaga. Kaya yung mga cheater, hayaan mo lang yan para hindi ka nag-cheat dati eh. Sa Super Mario, nag-cheat ka yung 100 lives eh, di ba? Tapos sa ibang game, ginagamitan mo pa ng Game Shark para maka-advance ka. Halimbawa sa mga Final Fantasy, di ba? Sa mga RPG din na katulad ng ng Diablo. Nag-cheat ka ng mga edited na charm, ganun, di ba? So para sa akin, parang common na lang to. So nakakasira talaga to, itong mga cheater sa paglalaro mo. Hindi naman totally sa game eh, na yung game yung sa akin hindi, patuloy pa rin yung game kahit nandiyan yung mga cheater, 'di ba? Katulad sa Crossfire, 'di ba? Katulad sa saan pa ba maraming cheat? Maraming game na may cheat talaga. Kaya minsan kasi naiinggit lang tayo na nakakapag-cheat sila, tayo hindi. Kasi nga sila nakakalusot. Tapos tayo hindi. Pag tayo nag-cheat, nababan agad, 'di ba? So ayun, siguro dahil doon siguro naiinggit lang talaga sa mga cheater kasi binibidyohan mo pa eh, 'di ba? Sabi ko sa'yo, mag-focus ka na lang sa gagawin mo sa game. Magpalakas ka na lang. Kaya mo na yung mga cheat na yan. Kung mabilis attack speed, bibidyohan mo pa eh. Sayang lang oras mo doon mga boss. Okay? So, nasa sa inyo pa rin. Regarding doon. Yun pa yung dahilan bakit napapakwit yung iba eh. Talagang sila intro game lang talaga mga boss. Pangatlo, pay to win. Ito pa, yung pay to win mechanics mga boss. Ang tagal na yan eh. Pag-usapang RPG guys, talagang kapag makapal ang pera mo, talagang panalo ka sa game. Matik na yun. Hindi na kailangan pa ulitin yun. Sasabihin nila, itong game na to hindi pay to win. Itong mga ulol pag RPG, pay to win talaga yan. No? So, nakakita ng kahit sabihin natin yung mga dating game, Ragnarok, Run Online, MU. Kapag may pera ka, pwede kang bumili ng gamit eh. May trade pa nga dun, di ba? So, kaya yung pay to win mechanics, kasama na yan sa RPG. Nakadikit na yan. Kaya kung sasabihin mo, itong game na to hindi pay to win. Lahat ng game na RPG sa tingin ko pay to win talaga. Pag makapal, pwede kang magpa-pilot o pay to win yun. Gagamitin mo yung oras ng piloto kaysa ikaw, di ba? Na busy. O pay to win yun, mga boss. Kahit sa totoong buhay eh. Di ba? Employee ka, tapos employer mo, babayaran ka. O ito, magtrabaho ka ng 8 hours para ako'y paldo. O pay to win. Di ba? Kahit sa totoong buhay, boss.
meron ding pay to win. Kaya kung ano ka talaga, wala kang pera, wala kang magagawa sa pay to win, guys. Kung F2P ka, tanggapin mo na kapag makapal talaga bulsa ng isang ng isang gamer, hindi natin mahigitan yan, okay? Kasama yan sa ating pang-apat, no? Sa pang-apat naman, kapag free to play to earn yung game, huwag mo munang isipin kumita. Okay, isipin, pusuan mo muna yung game para sooner or later maaral mo yung laro at alam mo na yung diskarte paano ba kikita sa game na to. Halimbawa ito, Mir 4. Kasi dati marami nagrereklamo sa Mir 4, hindi daw sila kumita. Yung mga mahihinang klase, no? Ako 3 years na ako naglaro sa Mir 4, alam niyo na yung nangyari diyan, 'di ba? Marami tayong content diyan ng cash out, mga boss. 5k per day nga dati sa Mir 4, 'di ba? Kaya tapos sasabihin nung iba na yung mga free-to-play daw, hindi kumita. Mga ulol, mahihina lang kayo. Dadamay nyo pa kami, di ba? So, yun lang mga boss. Kapag free-to-play to earn, pusuan nyo muna yung game. Lalo na, pag pinusuan mo yan, malalaman mo na yung diskarte. Hindi lang kasi dapat isang account eh. Kapag nagusto mo yung game, dapat maraming account. Para maging advance ka, lalo na kung free-to-play ka. Okay? So, yung pang-5, yan, ito. Pag na-PK sa danger zone, yan. May mga nababasa ako dati sa comment na, ayoko maglaro niyan, daming PK sa sa kill debat, sa Masarta. Mga boss, kapag nasa danger zone, matik, pwede kang i-PK dyan. Kasama yan sa mechanics ng game PK. Yun nga yung nagpapa-inganyo sa game eh. So, huwag tayong masyadong iyak. Asarin mo na lang. Halimbawa ako, inaasar ko lang, di ba? Pag hindi ako napapatay, sabihin ko, kulang ka pa sa talpak. Hindi ko sila pinakukwit. Sinasabihan ko sila ng kulang pa sila sa talpak para makapatay ng free-to-play. Di ba? Para sa ego nila, talagang maasar yun. Tapos i-content ko pa, di ba? So, gawin yung libangan. O yun yung source ng kasiyahan yung source eh. Basta yun yung parang sa game. Magiging masaya ka eh. Pag nakakapang-asar ka, di ba? So, kasama yun sa game. Parang trash talk kung tawagin, di ba? Sasabihin mo, basura build, ang ina. Di ba? Pag nakapanood niya yun, matatawa na lang siya, no? Talagang pa yun, matatrash talk pa yun, di ba? So, yun, nakakaano yun sa isang game. Kung gusto mo magpa-level, doon ka na lang sa safe zone kung talagang medyo iyakin ka pagdating sa PK. Okay, mag-safe zone ka, wag na sa danger zone. Kaya nga may dalawang klaseng mapa eh. May safe zone, meron danger zone. Pag sa danger zone, mapipiki ka talaga dyan. Okay? So, yung pang-aim natin, ito pa. If F2P ka, katulad ko F2P, wag kang humangad. Meron kasi mga ilusyonado eh, na hinahangad na sinlakas nila yung mga tumatalpak. Mga ulol pa, malabo yun. Kung gusto mo lumakas as F2P, maglaro ka ng MOBA games. Diba? Kung free-to-play ka at gusto mo makapagpa-level dun sa matataas na pa-farm ng mga kuya, huwag kang maghangad dun. Kailangan mo mag-progress ka para makalagpas ka din doon sa gusto mong palevelan. Kasi kadalasan nasisilip nila yun eh. Ito kasi yung game na ito, pag tumalpak ka, makapunta ka agad sa higher level mobs para makapag-farm ka doon ng maraming paldo. Eh hindi na kasalanan ng mga tumalpak yun. Ibig sabihin, tumalpak ka din kung gusto mo talagang makarating doon. Or mag-grind ka para makarating ka doon. Halimbawa dito sa TOT. Diba? Sa TOT, at least ako nakalagpas na ako para sa pre-epic item mo. Diba? So, as F2P, natyaga ako siya. So, tatyagain mo siya. Hindi agad isang click yan, nandun ka na agad eh. Sa gusto mong, gusto mong hinahangad mong palibelan na mas mataas yung drop rate. Diba? Kahapon, nakapulot tayo, diba, ng Ancient Coin. Ancient Alloy, kasi nakapagpa-level na nga tayo sa higher level mobs. So, magkano rin yan? Nasa 300 pesos, mga boss. So, ganun lang sa kasimple kung talagang nagpapalakas ka at saka medyo matyaga ka as F2P. Kung F2P na iyakin ka, bawal ka sa itong mga game. So, sabi nga sa inyo, huwag nyo gawing katatawanan kapag F2P ka. Huwag mo nang ibaba yung sarili mo, no? Magtiyaga ka pa sa game. Huwag kang paiyakin ng isang game kung free-to-play ka. As a free-to-play player, real free-to-play, mga boss. So, yung pang-7, isa pa to, kapag tumalpa ka, diba, sasabihin mo, scam yung gacha. Boss, tumalpa ka hindi naman sinabi ng game na tumalpa ka dun sa mount or sa kahit anong summon, diba? Tapos hindi mo nakuha yung gusto mong item. Boss, tumalpa ka kasi. So, pinilit ka ba ng game na tumalpa ka para makuha mo ganitong item? Parang sugal yan, mga boss, no? So, 1% chance lang. Imagine mo na lang yung 0.0 something na chance para makuha ka ng legendary. Kaya hindi ako nagaganyan, nag-gacha eh. As F2B, no? Umaasa lang ako sa mga free. Lalo na sa mga free, guys. Kaya nga ako, okay lang kahit walang legendary, mere 4 days, diba? Kahit walang legendary pet. Ganun talaga eh, F2P tanggapin ko. Dahil hindi naman ako tumatalpa, ba't pa ako maghahangat agad ng legendary? Parang dito sa game na to, okay lang sa akin. Kaya ginagawa ko, nagpo-progress na lang. Kaya asahan ko pa yung mga legend mount or legend
weapon style. So, kung ibibigay yan, hindi ibibigay. Ayan, katulad yan, may mga bot guys, oh. Ito yung mga level ng mga bot. So, yung pangwalo, ito, napakalupit nito yung pangwalo. Manood ka ng content ni Bugs. Alright, yan. Huwag yung i-skip yung pag nilalaro ko yung isang game at nilalaro mo rin, panoorin mo yung content ni Bugs. Kasi marami kang makukuha technique dyan eh. Yung mga tips na hindi style iyakin, di ba? Tapos yung pang-siyam naman, ito. Higit sa lahat, huwag mo ipipigay ang streamer na si Bugs sa game. Kasi pag pinipigay mo yan, tas kinontent ka, di ba? Mali mo yung content kita, di ba? Maano pa yung ego mo. Dati naalala ko sa Mirror, may nag-PM sa Discord, natanggalin ko daw yung video. Siya yung una na Mickey, di ba? Kaya nga sabi sa inyo, iwasan nyo si Bugs eh. Kasi makikita yung pangalan mo, kaya yan yung pag di mo ako napatay. Tapos ang lakas pala ng talpak mo, di ba? So yun lang, huwag nyo na ipiki ang streamer na si Bugs. Siyempre yung pang-10, yan, suportahan nyo lahat ng streamer. Pag RPG game, suportahan lahat. Halimbawa, nilalaro mo tong Nightcross. So, suportahan mo lahat ng nag-i-stream ng Nightcross. Yan, sa mga player, mga boss. Walang hate. Wala tayong hate sa mga yan. Kasi alam nyo guys, as long na may streamer or content creator sa isang game, magtatagal yan. Timo Mirpon, ang tagal. 3 years na. Diba? Going strong pa rin. Ang daming player. Nasa 200k. Itong Nightcross, ganun din. 270k. Ayan o. Ayan yung mga online players yan. 200k for 3 years. Tapos 270k for 1 year. Itong Nightcross. Tapos magkakaroon pa sila ng bootcamp sa darating na March 11. So, tatakan nyo na yan. Tuesday, 11 AM. Kapag gusto nyo maglaro ng Nightcross. Okay? So, yun lang ang aking paalala sa mga maglaro ng RPG. Tibayan nyo mga boss. So, totoo lang naman, game lang yan eh. Dapat ini-enjoy mo. Huwag kang may stress. Yung iba, nag-quit na daw sa game, pero makita mo sa Facebook, ang daming bot yan eh. Please please ban this bot. Laging ganun yung makikita mong comment eh. Boss, nag-quit ka na pala, pero nire-reklamo pa rin yung bot. Diba? Imagine mo yun. Nag-quit ka na sa game, sinabi mo na rin. Tapos sasabihin mo pa ng daming bot kasi dyan eh. Lagi ko nababasa yun. Kung nag-quit ka na sa isang game, kung ayaw mo sa isang game, quit ka na lang talaga. Kadalasan naman talaga, dito sa ibang intro voice lang eh. No? Pag intro ka na lang. Yung tipong pag 2 days, naalaman mo na yung game, isang linggo ko palang naglalaro, alam mo na mechanics ng game. Wow! Napakahusay mo naman. Kaya hindi ako naglalabas ng mga review sa game. Nakita ba yung content ko na nag-review ako sa isang game ng ng 2 weeks lang? Or sabihin natin, year? Wala, hindi ako naglalabas ng review. Parang kalokohan lang kasi yun eh. Kasi wala pa ako nakikitang review na ni-review nila yung events. Hanap kayo ng creator na nag-review regarding sa mga update ng isang game. Wala pa. Kasi nga, yun nga, nahusgahan na agad. Diba? Kaya nga, mga ulul. Di joke lang. Okay, so yun lang guys. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. Paalam.